When Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession. Hirap na talaga ang mga hinayupak na mga dilawan, anak ng kamote. Kung paano po nila pipigilan si Vice President Inday Sara na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang daming pautot ng mga hinayupak, anak kayo ng kagwang, oh. Wala na kayong magagawa. Kumanta na lang kayo ng kanta ni Aramina na Aray, ngiwi. Magandang tanghali po sa atin mga kabisdak, anak ng kagwang ba? No? Mga dilawan, hindi po matatanggap na si Vice President Inday Sara ang susunod na presidente kung si Bongbong Marcos ay mag-step down. Maraming umuugong na government receipt na ang gusto nilang maging papalit kay Bubuim ay si Ramon Ang, anak ng tipaklong talaga naman, oh. Wala na, kabado na ang mga hinayupak na maging presidente si Vice President Inday Sara Duterte. Ba't ba takot na takot kayo kay Inday Sara? Huwag kayong mag-alala. Mas matapang itong si Inday Sara kumpara kay former President Duterte. Kung mag-war on drugs si Inday Sara, naku, mas intense pa siguro ito. At huwag kayong mag-alala mga komunistang grupo. Gagamitin ni Inday Sara ang mga pandigma laban sa inyong mga hunghang kayo. Hindi mo maintindihan ano mga ginagawa nila sa buhay nila. Wala eh. Hindi na nila alam kung saan sila lulugar. Kasi chickmate na talaga ho sila dito. Rowena Guanzon, pinatikim ng mora si Sandro Marcos. Binalatan ito ng naturang abogada. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Yung mga trolls ni Bake, mag-subscribe kayo mga malyawards talaga naman, oh. Sarap pagbumura nitong mga bubunista, no? Mga tanganistang loyalista ni Bubuim, parali-rali pa kayo sa Quezon City. Putang ina, nilangaw naman. Gadun! Wagubog! Supportahan po natin ang Birada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. Pa-subscribe din po ang ating channel. Makikita po ninyo ako ng live sa mga gustong makapanood ng live sa atin. Mapapanood nyo po sa Birada Aguila. Lunes po yan hanggang Biyernes, alas 2 po ng hapon na. 2 oras balitaktakan eh. Okay, pag-usapan po natin itong usapin na di umano'y si Ramon Ang papalit kay Bongbong Marcos kung sakali siya po ay mag-step down. Bakit nga ho napunta tayo dito sa usaping ito? Alam niyo po mga kababayan ko, wag po tayo magpatunto, wag po tayo magpaloko sa mga animal na mga dilawan. Ito ay propaganda, mind conditioning na gusto nilang sabihin, walang kapasite, hindi po pwede si Vice President Inday Sara na papalit kay Bongbong Marcos. But sa akin talagang nililito ang mga Pilipino. Talagang gusto po nilang lasunin ang utak ng ating mga mamamayan. Buti na lang ho, mayroong mga social media, mayroong mga political vloggers na nagre-rebat. Kahit papano, hindi ho tayo basta-basta mabudol ng mga nimal. Mga yawards na mga dilawan, oy, hindi na nila matanggap-tanggap ang mga pangyayaring ito na kung ano ang mangyayari kay Bubuim ay si Vice President Inday Sara Duterte ang next na presidente ng Republika ng Pilipinas. Wala na po kayong magagawa dyan. Pakinggan natin kung saan ito nanggaling. Lubutang ang pangalan ng negosyanteng si Ramon Ang na posible pumalit umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay kung matutuloy ang government reset na sinusulong umano ng militar. Live mula sa Parañaque, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, saan ba nagsimula ang balibalitang government reset at ano ang reaksyon dito ng AFP? Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan natin. Sa ngayon po ay nasa 1,000 na po ang mga
Gigi, naging matipid yung sagot ng AFP sa issue ito. Ang sabi lang sa atin ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Jesus Trinidad ay hindi napapatulan ang walang basihang informasyon. At noon pa man, Gigi, makailang ulit ng sinabi ng liderato ng AFP na mananatili silang tapat sa saligang batas. Ang negosyante namang si Ramon ang derecha ang sinabi na hindi siya papasok sa politika. Mas makakatulong daw siya kung mananatili sa business sector para suportahan ang gobyerno at mga komunidad. Pati daw niyang maraming problema ang bansa kaya naiintindihan niya na naghahanap ng mabilis na solusyon ang taong bayan. Pero ang solusyon daw ay hindi dapat nakadepende sa iisang tao lamang. Kailangan daw iisa yung magiging direksyon ng gobyerno, ng pribadong sektor at ng publiko. Biggie. At Brian, pakipaliwanag ang konsepto ng government reset. Teka lang ito mga militar daw ang nagsusulong pero itinanggi ng militar. Pero may lumalabas na impormasyon, may lumalabas na issue. Isa lang ang ibig sabihin, lehitimo itong government reset nang nananawagan ay mga militar. Kasi hindi man yan lalabas sa media. Mainstream media nagbabalita Hindi nanggagaling sa aming mga political vloggers kasi pag nanggagaling sa amin, sasabihin po ninyo fake news. Pero ito, galing po sa mainstream media. So mga militar ang gustong magkaroon ng government reset. Pero nakapagtataka, government reset kayo, mga militar kayong naturingan, pero si Vice President Inday Sara ayaw nyo magiging presidente. Nasasaligang batas Maliwanag po yan sa 1987 na Constitution, yung succession. O ano po ang mangyayari sa Pangulong nakangiwi ang panga, anak kayo ng kagwang kayo, ang automatic dyan, ang magiging presidente ay ang Vice President. Wala na po kayong takas dyan. So malamang sa malamang, ang gumawa ng isyong ito at nagtutulak ay itong mga dilawan, mga na-impluensya nito ng mga pinklawan dilawan dahil sila lang naman, pati komunista, kasi sila lang naman ang ayaw talaga na maging presidente si Inday Sara dahil lalong mapulbos ang mga hinayupak. Ano ba yung government reset? Anong konsepto? Pakinggan natin. Gigi, yung government reset, hindi yan traditional na kudeta. Sa government reset, pababagsakin yung ehekutibo at legislatibo at bubuo ng isang caretaker government na pamumunuan naman ng isang consensus president. Ang caretaker government ang mamumuno hanggang sa susunod na eleksyon. Sabi sa mga kumakalat na balita online, mayroon daw niyan na maibalik ang kaayusan sa bansa at yung tiwala ng mga investor. Yung ang retiradong general naman at ngayon si Baguio City Mayor Benjamin Lambano, yung tatanungin, pupunta daw niya, si Ramon Ang. Yun nga lang, pang spekulasyon lang daw, itong umuugong na government reset. Animal kang kalbo ka. Wala rin to si Magalong, salot din to, wala rin kwenta to. Lumalabas talaga ang tunay na kulay So government reset, suportado niya. Di kudita rin yan. Ito yung maliwanag na inciting to sedition, no? Bakit hindi po sila kinakasuhan ng inciting to sedition? Samantala, kasi mga DDS, mga nagtatawag ng BBM resign, inciting to sedition, tatawagin agad destabilizer. Pero ito, animal, anak ng kagwang, harap-harapan sinabi ninyo ng government reset, pabagsakin ang executive department. So, ibig sabihin, talagang inciting to sedition itong plano nila. Walang inciting to sedition kasi hindi si Inday Sara ang papaupuin, si Ramon Ang. Ayos din mga buto-buto ninyong mga animal kayo. Pakinggan natin ang sinabi ni Mayor Magago. Mr. Ramon Ang is a well-established, di po ako mag-aalangan. Malaki ho ang kumpiyansa ng tao sa kanya considering his background. Pero ulitin ko, siguro mga yan, speculations lang ho yan. At sa ngayon, wala akong nakikitang paraan o kaya nakikitang aksyon ngayon na magkakaroon ho ng successful na destabilization. Loko rin to si Mayor Magalong, naturing ang PNP, naging police, naging general ba itong si Magalong? General nga Taki na hindi mo anuhin yung saligang batas, constitution. Gusto mo talaga na hindi respeto ang saligang batas. Anak naman ng kamote nitong si Magalong na to. Bakit ayaw mo sabihin? Hindi pwede yung ganyan na si Ramon Ang yung papalit. Meron tayong 1987 Constitution. Yung succession yan ay dapat si Vice President, yung Vice President yung magiging presidente. Kahit ayaw nyo sa Vice President, Magalong, yung mga kalbong mga dilawan na yan, animal kayo,
Utang ina, maging presidente talaga si Inday Sara, wala kayong magawa dyan. Kaya yung mga drama ninyo, mga pag-alinlangan, mga takot ninyo na maging presidente si Inday Sara at gusto nyong pigilan, putang ina. Ikilibaon nyo na sa limot, magalong. Dahil ang next president ay si Duterte pa rin. Wala kayong magawa dyan. Tuloy nga ako. Ilang. Digi para naman kaya Davao City First District Representative Paulo Duterte, nakakaalarma yung pagkakaroon ng isang caretaker president. Bukod daw yan sa saligang batas. Kung mangyari man daw yan ay para raw tayong banana republic na pamumunuan lang kung sino man yung magiging highest bidder. Jiggy. Correct. Brian, ano naman ang pahayag ng ilang mga business groups? Jiggy, ang sabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, ayaw na nilang patulan ng issue dahil sinabi naman daw mismo ni Ramon Ang na hindi siya interesado sa mga ganyang gawain. Pero nagugulat daw sila sa laki ng perang ninanakaw sa gobyerno. Yan muna ang latest balik. Pero mali po, iba rin po yung balita sa bilyonaryo. Ang nagsusulong nito ay yung mga business groups, mga big time na mga negosyante daw po dyan, mga oligarkiya. No? Mga oligarkiya, yung mga nakapali, ang mga nagsusulong nito, ang mga nasa likod nito. Tama ho, si Kung Pulong Duterte, para naman tayong magiging banana republic dito. Kung sino-sino na lang ho, ang mamumuno sa ating bansa. Portragis naman meron tayong 1987 Constitution Sundin po natin yun. Kung anong nakatalaga doon, kung anong nasabi doon, yun na ho yun. Huwag matigas ang ulo, mga dilawan, mga pinklawan, mga bubonista, mga salot kayo sa lipunan. Kahit saan talaga, sakit sa ulo natin, itong pula, dilaw, anak ng kagwang, sila lang ho talagang nagpapahirap sa bayan. Kahit kailan, problema po talaga itong mga political color na ito. Mayroong batas, hindi susundin. Kasi nga, ang magiging presidente si Inday Sara. Pero duda po ako kung mangyayari ito. Hindi po ito papayagan ng maraming Pilipino. Anong sabi ni Magalong? Mas nagmaraming tiwala kay Ramon. Ang anak ka ng kagwang ka? Walang magtitiwala sa oligarkiya. Walang magtitiwala sa dambuhalang mga negosyante. Ka magtitiwala dyan. Billionaire, ipagkatiwala mo ang bayang ito sa mga maghahaman ng mga negosyante. Diyan pa lang sa Skyway, mga tollgate na yan, putang ama nila. Oh. Yan, Ramon Ang, grabe na ang taas-taas ng tollgate dyan, ha? Sus ko, Ginoo, dan pa lang, ginagago ng taong bayan, tapos sasabihin mo may tiwalang taong bayan, wala ho, Magalong. Ikaw sundalong kanin ka rin, pareho rin kayo ni Trillanes, Gamitin nyo naman yung pagka-general ho ninyo. Uuyunan mo to. Government reset na ito. Babagsakin ang executive. Tapos, pag bumagsak ang executive, papalitan ng anak ng kamuti na yan, interim president, caretaker president, Ramon Ang, walang background sa politics, puro business. Di gawin tayong negosyo dito. Putahin na naman mga negosyo pa naman niya. Nakakatakot talagang kakainin ka ng buo Diyan tollgate pa lang yan. Mga Skyway, isus ko gito. Gawin mong libre yung yung tollgate. Maniwala ko diyan, magtitiwala kami sa inyo. Ito magugulat ka kasi dito sa balita ng News 5, mga militar daw, active militar talaga nagsusulong ha. Pagdating naman sa isang news outlet, ang nagsusulong daw mga negosyante dito po sa bilyonaryo. Pakinggan po natin itong isa pang source natin. Hindi na raw makatiis ang mga bigating negosyante sa ingay sa politika. At dahil tablado na ng militar ang ideya ng junta, ay gusto raw nilang maging stabilizer ng gobyerno. Si ultra-bilyonaryo Ramon Ang, at narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa gitna ng mahinang turnout ng GDP ng bansa ngayong quarter at mga panawagang magbitiw sa pwesto ang Pangulo, may namumuo umanong desisyon sa loob ng elite circle ng mga negosyante na itaguyod ang pangalan ni ultra-bilyonaryo Ramon S. Ang ng San Miguel Corporation bilang isang consensus caretaker. Ayon sa source ng Billionaire.com, naniniwala raw ang ilang business tycoon na maaasahang leader si Ang para manumbalik ang investor confidence at stability ng bansa.
Siya raw ang tatayo bilang stabilizing figure matapos ang isang sinasabing government reset hanggang sa susunod na eleksyon sa 2028. Okay, stop muna tayo dun kasi magtitiwala daw yung mga negosyante. No, kung si Ramon Ang yung magiging caretaker president kung sakali mangyari yung government reset. Putsang ina, bakit kay Vice President Inday Sara hindi magtitiwala? Lahat tingnan mo sa Davao. Yung mga foreign investors nagsisiksikan doon. At lagi pong binibisita si Inday Sara. At ang trust rating ni Inday Sara sobrang taas. Meron nga nagsasabi na isang economic analyst, no? Mga ekonomista at saka political analyst, na kapag si Vice President Inday Sara maging presidente, manumbalik talaga ang tiwala ng mga foreign investors. Hindi lang mga foreign investors, kundi mga local na investors, mga negosyante, balik ang tiwala. Pati mga world leaders ay magkakaroon ng kumpiyansa sa kay Vice President Inday Sara at tataas ang pagtingin nila sa Pilipinas pag si Inday Sara ang maging presidente. Bakit? Kasi nga, yung history ni Vice President Inday Sara bilang isang mayor, maganda. Lumago po yung ekonomiya ng Davao. Pati yung mga mga komunista na pulpog walang utang Walang utang ang Davao City ni piso. No, nung naging presidente, naging presidente talaga si Inday. Nung naging mayor pa si Vice President Inday Sara Duterte, ito yung magandang ligasiya. Na kapag si Inday Sara maging presidente, putya, baka wala ka talagang utang tayo, mabayaran natin yung utang ng Pilipinas. Ayaw nyo ho yun? Itong mga dilawan kasi panggulo lang, itong mga oligarkiya, mga negosyante, na pinapadapa rin to ni Tatay Digong, itong mga oligarkiya sa panahon ng Duterte. Siyempre, ayaw po nila na si Vice President Inday Sara ang magiging presidente dahil yung kababalagan ng mga oligarkiya, pag si Inday Sara maging presidente, ay matigil din. Tingnan mo. Kasi kung anong nangyayari sa kanila sa panahon ni Duterte, durog din sila ngayon. Sa panahon ni Inday Sara, kung maging presidente si Inday Sara, kung magkaroon ng government reset, ito yung pinakaayaw nila. Kasi kamay na bakal din naman si Inday Sara. Mas matapang kay Digong yan wala kayong magagawa. Yun ang itinakda ng ating saligang batas. Sige nga. Pero para kay Law Dean and columnist Mel Santamaria, unconstitutional at illegal ang pinaplano umano ng mga business circle. Correct. Sa panayam ng Billionaire News Channel kay Santamaria, wrong timing daw ang mga ganitong galawan. Dahil mas malala ang magiging resulta ng ganitong pagpapalit liderato. Correct. Sinubukan nating kunan ng pahayag ang Malacanang tungkol dito pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Malala talaga kasi tingnan mo ito ay kagustuhan ng mga dilawan lang, mga oligarkiya. Na huwag kang umupo Inday Sara, gusto namin si Ramon Ang. Unconstitutional nga ho ito Hindi pwedeng magkaroon tayo ng constitutional, constitution, anong tawag dyan? Parang backup, parang ganun, extension. Hindi pwedeng ganun Constitutional extension, hindi pwede. Kung ano nakalagay doon sa batas yun, ang sundin natin. Ang constitutional talaga ho ito. Sige na, sabihin na lang natin, government reset, nagtagumpay yung mga militar, mga negosyante dito, laban ho sa executive department. Sabihin na lang natin. Tapos ang gusto nilang iupo, si Ramon Ang. Ang problema man, hindi man papayag ang ibang mga Pilipino dyan, lalo na po mga Duterte supporters, lalo na po yung mga abogado dyan. Di po pwede. Magkagulo tayo dito, talagang magkagulo lalo. May papalag dyan, ilalong bagsak ang ekonomiya natin dyan. Sa tingin nyo ba, papayag ang mga tao dyan? Papayag kaming mga Duterte supporters sa kagustuhan ng mga dilaw. Walang papayag dyan. Magkagulo talaga at nako, hindi ko alam kung anong mangyayari sa Pilipinas kung ipilit ito ng mga negosyante at ng mga di umanong mga militar na gustong ganitong klaseng sistema. Hindi. Paupuin natin yung vice-presidente, yan ang nakalagay sa saligang batas.
Wag po tayo gumawa ng sariling batas. Umabot na kasi sa palasyo ang flood control scandal matapos ituro ni dating Congressman Zaldico ang Pangulo mismo bilang utak ng multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Ang resulta, kabi-kabilang protesta at may bali-balita pa nga na foreign-funded ang ilang mass demonstration. Sa ngayon po, mismo ang pamunuan po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously nagche-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this. At kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign-funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. May gulo. Ang tanga mo, Auntie Claire. Foreign funded daw yung mga rally, Iglesia ni Cristo, nagpabayad kayo sa sa mga foreigner. Yung sa EDSA nagpabayad sa mga foreigner. Anak ng kamuti talaga to si Claire Castro. Kung panggamit, putsang ina kayo dyan, mga nasa Palacio de Polvoron, naturingan kayong mga hinayupa, kayong mga spokesperson, wag po kayong magbitaw ng salita na hindi verified. Ang problema ho sa inyo, mahilig kayo sa peking balita, mga fake news eh. Kung itong si Claire Castro, hindi pa to spokesperson ni Bongbong Marcos, panay lang salita sa kanyang vlog na tamang hinala, pwede man tumakasuhan eh. Pero ito kasi, nasa Palacio de Polvoron, parang may immunity ang putang ina, may immunity ka? Dapat to kasuhan to si Claire Castro kasi wala namang immunity ito eh. Kasuhan ng libel, kasuhan ng pamamalita ng piki. Ito dapat yung kinakasuhan ng National Bureau of Investigation. Isipin mo, binabalita mo na foreign funded di umano yung mga rally. Dapat ang Iglesia ni Cristo, banatan din si Claire Castro dito. Dapat yung mga pamunuan din ng United People's Initiative, di ba? Sila ni Pukes, birahin rin po ninyo si Castro na ito'y nagpapakalat na naman ng peking balita na di umano ang mga rally dyan, putang na punong-puno. Milyon yung nag-attend, hindi ninyo matanggap yun. Puluman sa politika, hindi raw dapat tayo pinaghihimasukan ng ibang bansa. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Thanks but no thanks. Hard pass si ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Ito muna, bago kay Ramon Ang, no? Kasi nga, siyempre, pinapainit nila talaga ang isyong ito. Nagugulat nga ho ako. Bakit may ganito? No? Bakit may ganitong usapin na pag si Bongbong Marcos ay nag-step down, hindi pwede si Inday Sara ang maging presidente? Ang dapat na papalit ay itong si Ramon Ang. Sino ba yan si Ramon Ang? Negosyante yan. Tangina, ginagatasan ng mamamayang Pilipino, dumaan ka sa kanyang kalsada. Tangina talagang skyway na yan. Ang mahal-mahal ng tollgate na yan eh. Tapos yan ang upo. Ano mangyayari sa ating bayan? Ano ba talaga ang gusto natin? Mga dilawan, mga tanganista, mga komunista, gusto nyo ba talaga pabagsakin ang bansa? Hindi na natin nirespetuhin yung kung ano ang nakalagay sa saligang batas, bindalo. Putang ina, bindalo ng bindalo kayo. Bindalo. Alam mo, minsan nakakainit, no? Nakaka-high blood ba? Sarap pag, tirikan mo na kandila dito, Nyor. Wala lang, gusto na lang nila yung condition na hindi pwede si Inday. No. Gusto natin si Ramon Ang. Kasi no choice din sila eh. Kasi kung wala naman silang pwedeng maipapalit. What for example, si Bam Aquino, di ba? Gusto nila si Bam Aquino. Eh wala na, sirang-sira si Bam Aquino dahil dilawan yan. Wala naman talagang gusto sa mga dilawan. Gusto nila si Risa Ontiveros, eh lalo na bagsak lagapak. Gusto nila si Tambaloslos, wala na pag-asa si Tambaloslos, nanguyot na. Baka lumayas na ngayong hinayupak na ito. Tinabla na ng pinsan niya eh. Ako sa akin na, duda po ako kung papatulan to ng ibang mga Pilipino. Itong kagustuhan. Mga dilawan man to, mga oligarkiya. Sila po yung may gusto nito. No? Magugulat to tayo sa
sa November 30, mag-all out ang mga animal sa panawagan ng Marcos resign at Vice President Inday Sara resign. Mag-all out talaga sila. Kasi yun na ngayon ang direksyon nila. Nakahanap na sila ng pwedeng ipalit yung Boplax na bilyonaryo. Patulingan natin ang sabi ni Ramon Ang. Ang sa niluluto umanong government reset, kung saan siya raw ang napupusuan bilang caretaker. Paglilinaw ni Ang, hindi siya papasok sa politika. Kilala si Ang na taga-suporta ng gobyerno at gumagawa ng mga proyekto para sa ikabubuti ng mga komunidad. Anya, dito siya higit na makatutulong at dito siya mananatili. Dagdag ni RSA, bagamat maraming hamon ang kinakaharap ng bansa, ang pag-asenso nito ay hindi dapat iasa sa iisang tao. Nagpasalamat din si Ang na San Miguel boss sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Delikado to ang susunod na presidente. Magiging buwang tayo lahat. Anong mga proyekto ni Ramon Ang? Marami nga siyang proyekto. Kaso nga lang, binabayaran ng taong bayan. Hindi naman libre yung proyekto niya, may bayad eh. Negosyante yan, siyempre ayaw magpalugi yan eh. Ako yung nagtataka bakit mayroong ganitong usapin eh. Tingnan mo dalawang news outlet yung inilabas natin na source. So magkaiba yung kanilang balita. Pero pareho po yung yung direksyon at pareho yung patutunguhan at kagustuhan. Pero magkaiba ng mukha ng pamamalita. Dito sa News 5, ang sabi ay mga military daw yung may gusto na magkaroon ng government reset. So doon naman sa sa bilyonaryo, mga negosyante daw ang magkaroon ng government reset at ang gusto nilang iupo ay itong si Ramon Ang. Napansin nyo rin, biglang nagpa-interview itong si Boplax din na magalong na sinabi niya na suportado niya si Ramon Ang. Tingnan mo naman ang kunik natin, kunik the dot. So si Magalong may alam din dito, may kinalaman din dito sa panawagang government reset ng mga negosyante. Kasi mayroong organisasyon si Mayor Magalong, 'di ba, yung paglaban daw sa corruption, putang ina. Nandun sa kanila puro rin mga latak, nandun si Vico Soto. Vico Soto tabla rin yan, tuta ni Bongbong Marcos Latuta Soto Ako inalibadbaran lang Kung itong mga to, mga profesional, kung itong mga to ay maka-Pilipino, ay respetuhin po dapat natin yung saligang batas. Hindi po pwede na ang papalit sa presidenteng nasira na. Sira naman talaga. Sinira ni Saldico, sinira ni Baki, sinira ni Tambaloslos, Pinsang Buhaya. Sinira din niya ng sarili niya, panayang pa nga. Ayan. Presidenteng sirang-sira na. Anak ng kamote, wala nang sisirain yan. Matagal nang sira yan. Awards, Yung presidenteng nasira na hopeless na, wala nang naniniwala sa kanya, you need to accept, anak ng kagwan, ang English yun, Tanggapin nyo, mga dilawan, mga pinklawan. Nang next president ay si Vice President Inday Sara. Wag na masyado kayong halata, natakot kayo kay Inday. Yun ang nakalagay sa saligang batas. Kayo yung gumawa ng batas na hindi nyo nalimutan. Ay, hindi nyo nalimutan. Words. Nakakalibog din tong mga animal na tong mga dilawan na to. Hindi nyo naaalala? Kayo po yung gumawa ng batas na yan, 1987 Constitution. Nag-revolutionary government kayo, 1986, di ba? Gumawa kayo ng saligang batas, 1987 Constitution. Ito po yung succession. Kayo yung gumawa, kayo rin yung ayaw sumunod. Ang tanga ninyo. Diyan tayo, paggawa-gawa kayo ng batas, tapos hindi po mapabor sa inyo. Tapos babaliin ninyo. Hindi po pwede, unconstitutional po yan. Kayong mga negosyanteng na turingan,
Kung sino mang mga militar, kung merong nasa likod nito, isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo, ang tanga ninyo. wala ka na magawa kasi takot na takot kayo kay Vice President Inday Sara Duterte. Tanggapin nyo na lang ho, na ganyan po talaga ang nakalagay sa saligang batas. Kahit sinong tanungin mong Poncio Pilato, kahit grade 1, section 1, tabi ng kubita ang upuan, ano mangyayari sa presidente? Vice-presidente ang papalit, alang naman si Ramon Ang. Tingnan mo si Vice President Inday Sara, binoto yan ng 32 million. Pero si Ramon Ang, binoto ng negosyante at mga dilawan. Gusto ngayon po. Sarap ninyo sapukin. Okay. Ito ganito. Wala kayong magawa kasi nga, yan ang batas. Balikan lang natin yung sinabi ng ni Auntie Claire Castro alias Bugaga. No? Foreign funded di umano ang rally. No? Kaliwat ka ng rally, 2 araw, 3 araw sa IDSA at sa Quirino. Paano nagiging foreign funded? So, ibig sabihin, anong bansa, anong foreign country ang nagpupundo dito? Sana po ay binanggit mo man, Auntie Claire, para makasuhan ka ng libel at ikulong kang hinayupa ka. Ano? Parang baliktad yung utak ni Claire Castro, no? Ito patuloy sinasabihan na foreign funded. Baka inisip nila funded ito ng China. Kasi nga ang mga Duterte mahal ng chikwa at tinatapon sa atin na pro-China tayo kahit sila ay sobrang pro-China na lahat ng gamit ay made in China. Pero sinagot po yan ng United People's Initiative. Isa sa mga organizer, meron po silang pahayag patungkol po dyan. Pakinggan po natin muna ito. Narito. Ano bang reaction po ninyo dito bilang isa sa mga organizer po ng rally dyan po sa EDSA People Power Monument na foreign funded daw ang nangyari? Baga sinisilip kung baga pinupondohan daw ng isang dayuhan ang rally po ninyo nung nakaraan dyan po sa EDSA People Power Monument. Ang naging batayan ay yung mga pagkain, grande, yung pagkakasabi, grande daw po yung mga preparations na ginawa po ninyo dyan po sa EDSA People Power Monument. Reaction po ninyo, Attorney? Natutuwa naman ako dahil naging impressive pala yung pagkaka-implement namin nung aming pagtitipon. No? Hindi namin inasahan that it will turn out like that dahil sa actually hindi totoo yung foreign funding. Actually wala kaming pondo Natutuwa kami na yung unti-unti dumadating yung tulong. May sumagot ng tent, may sumagot ng sound system, may sumagot ng stage. Dumating si Manong Chavit, nagpadala ng kanyang mobile kitchen, nag-provide ng pagkain. Yung ibang pagkain, hindi namin alam kung saan na lang dumadating. Dumadating na lang yun, nakatrack, supot-supot galing sa Jollibee, yung mga ganon. Pero kung funding, I don't think so kasi nung una, problema nga namin yan Kaya kung sinasabi nilang meron kaming foreign funding, ang sagot ko dyan, di wow. Opo, at Claire Castro, di wow. Tangina naman talaga si Castro. Wala sa ayos kasi yan fake news yan Hindi tanggapin nyo na lang na, alam nyo po kasi ang Pilipino, nasagad na, galit na sa nangyayaring pangungurakot ng gobyernong ito. Kaya marami pong gusto na mag-resign na si Bongbong Marcos. Ito organic po itong mga pumupunta dyan Kasi kung foreign funded pa hindi sana, ang daming mga dyan, mga portalit ba, di ba? Kung kumbaga, wala nakikita ko dyan, voluntaryo. No, unique. Nasubukan din naman natin yan dun sa, sa EDSA Shrine Kusa po dumadating yung tao, ito yung patunay ng sawang-sawa na ang maraming Pilipino sa pagmumuka ni BBM na sobrang iwi na. Nyor, layas na nyor, hindi ka na kailangan ng Pilipinas. Hindi kailangan ng Pilipino, sakit ka sa ulo. Ito nabintangan na foreign funded. Wala na, kusa lang dumadating yung pagkain,
No, kusa lang dumadami yung tao. Meron talagang mga may kaya na gusto talagang mag-resign na si BBM. Yun lang naman ang kaya nilang gawin, lalo na mga OFW. Yun lang naman ang kaya nilang gawin para para po maipahayag ang kanilang damdamin na pagkadismaya sa gobyernong ito. Hindi ako naniniwala dyan na foreign funded ito. Tuloy. Banggit nga na possible daw China ang nasa likod po ng pagpupondo po dyan sa rally po daw ninyo noong nakaraan. Anong... ito na yun. Tama nga ako na China, di ba? Ito yung tinutukoy ni Claire Castro, China. Kasi nga, ang mga Duterte supporters ay sinabihan nilang pro-China. Ako nga na binanatan din ako ng Philippine Star, pro-China daw ako. Wala daw ako ng China. Anak ng kamuti. Sana all meron tayong sahod sa China. Ni minsan, wala nga akong kilalang mga enchik na mga negosyante na kasama. Wala Meron akong kaibigan, mukha lang Chinese. Pero hindi Chinese. Filipino. Hindi mo nag-abot sa akin kahit pamasahe pag nagkita kami. Wala man din Yun lang dito ang kasi, ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Pag mga rally-rally, Duterte, sasabihin talaga pro-China. Di ba yun din ang tingin nila kay Vice President Inday Sara, former President Duterte, na pro-China. Pero si Bongbong, pinagsiksikan yung kanyang sarili. Makamayan lang si President Xi Jinping, anak ng kamuti to, palos na palos talaga. Galit sa China, mantakin mo, binanatan sa sa ASEAN Summit doon sa Malaysia. Binanatan yung inchik Pagdating sa Korea, sa EPIC Summit, putang ina, nagnakaw ng handshake Buti na lang, hindi ka binitbit ng security ni President Xi Jinping at itinapong ka sa labas, patay kang bata ka. Sige nga, anong sagot niya dito? Anong reaction po ninyo? Kami pa ba ang makikiisa sa China para magkaroon ng ganyang pagtitipon dito sa amin? Hindi naman, hindi mangyayari yun dahil maliwanag yung aming tayo, maliwanag ever since. Ipinaliwanag din namin sa liderato ng ating Sanggatahang Lakas ng Pilipinas kung anong pinaglalaban namin, kung anong tayo namin. Sinabi namin, malinaw na malinaw, at tulad ninyo, ang aming tinitindigan ay ang pagrespeto, pagsunod at pagtatanggol sa ating saligang batas. Yan, malinaw yan. Ngayon, nagkaroon ng napakalawak na nakawan. Yan 3 trillion pesos na yan. Ang dami mong pwedeng gawin dyan. Napakarami mong dapat na nagawang development na para sa ating mga mamamayan. Napakaraming magiging mahusay na kaso wala Kita mo naman, ang daming namatay. No? So, kaya sinasabi namin, kami nagrarally, ayaw naming mawala ang interest ng taong bayan. Hindi. Kasi yun ang intention ng pag-dribble yung pag-dribble nila. Kaya yan kung ano-anong investigasyon muna bago sila mag-file at wala namang nagsisimulang paglilitis ng mga kinasuhan. Kasi kailangan makatakas, kailangan makatago, kailangan makausap nila yung mga testigo, maipalayo nila, padala nila sa ibang bansa at nang hindi makausap dito na walang testigo. Nililibing nila yung kanilang kasalanan, kaya tinatagal yan. Kaya sinasabi namin noon pa, tignan nyo, may pagdinig sila doon sa Senado. Ano ba naman ang kinalaman ng Senado sa mga ganitong usapan? Maliban na lang kung sila'y lumilimbag ng batas na kailangan nilang ayusin. Hindi rin naman nila pala pwede pakialaman yung notarial law kasi ang naglimbag noon ay yung Supreme Court. So, yan, mayroon silang pagdinig sa Senado. Pagkatapos, meron silang pagdinig sa ICI. Recommendatory, walang powers. Kung saan kumukuha ng tulong, hindi rin naman makagawa ng mabuti. Pagkatapos, with all due respect doon sa mga taong nagko-compose doon dahil mga gagalang-galang na mga tao naman. Kaya lang, walang magandang idudulot yung dadaan pa sa ICI tapos magre-recommenda, dadalhin sa ombudsman. Sa ombudsman, mag-iimbestiga sila ulit dahil hindi naman sila pwedeng mag-file ng kaso nang wala silang personal knowledge doon sa kanilang ipinafile. Correct. So nakita mo yung saksakan ng agal ng takbo ng hustisya na yan, hindi mo makasuhan yung mga pinangalanan na. So ang aming ipinaglalaban, pananagutan, katarungan, katotohanan.
pananagutan ng mga may kasalanan, katarungan para dun sa mga namatay, dun sa mga batang lumutang, na hindi mo na madidinig ang boses, tawagin kang tatay, daddy, yung iyong amang hindi na babalik, yung iyong kapatid na hindi mo na mayayakap, yung mga mahirap na walang boses. Gusto naming ipaglaban pagka magkaroon sila ng katarungan. Yung katotohanan. Kailangang manatili ang katotohanan dahil kailangan malaman kung mapukaw ang damdamin ng ating mga kababayan na hindi pwede itong limutin, hindi pwede itong ilibing sa limot. Talagang hindi kami titigil. Kailangan dito meron kaming makita na makulong na malaking tao. Yung mga tinuturo na mga tao. Alam niyo po kung wala lang panggulo na grupo tong Dilawan Pinklawan, nagtagumpay na tong mga panawagan nila. Kaso meron talagang kumokontra. Kasi kung iisa lang ang panawagan ng taong bayan, matagal na nagiging natagumpay ang mga kilos protesta na ito na panawagan na pag-resignin si Bongbong Marcos, hindi man niyang inciting to sedition, na pag-resignin mo. Kaso nga lang, wala. Meron talagang yung mga bayad, no? Yan yung mga bayad ng yung mga komunistang grupo, mga kaliwa, yan yung lehitimong bayad. Kasi hindi man yan sila magrarally kung walang bayad. May mga bayad yan eh. Tingnan mo, ang binato ngayon na may bayad, ito, sa EDSA, UPI. Tapos yung Iglesia ni Cristo, binato rin na bayad daw yung mga tao doon. Anak ng kamuti talaga naman, itong mga Dilawan. Tanggapin nyo na ito po ang totoong busis ng taong bayan na galit sa mga kurakot. Ano ba yan? Tuloy nga natin ng konti, oh. Si General Pokis, may kaso na eh. Sila wala pa rin kaso. Samantalang si General Pokis, tumatayo lang doon at pinaglalaban ang ating mga kababayan, ang ating saligang batas pagkatapos siya ang may kaso. Opo. So, marami pong mga retired generals po ang sumama doon sa rally sa EDSA People Power Monument, attorney. Sa totoo lang po, yes, marami po. Hindi lang po sila talaga nagpapakita sa camera o nagpapakuha ng litrato, pero marami po. Yung nakikita ninyong mangilan-ngilan kami lang po yun. But behind us, wag niyo pong i-underestimate kung sasabihin yung kakawanti lang naman kami, baka kayo magulat. Opo. Hindi ho ba... Maraming retired generals talaga nagsipuntahan dyan. At yan ang tunay na dapat gawin ng mga retiradong general. Huwag po kayong magpadala dito sa mga kay Browner, anak ng kamote, Ghost Projects, 15 billion. Wow! Kasi nga, ang tingin nila sa mga nagrarally talaga, pro Duterte. Kagaya ang Iglesia ni Cristo, tinitingnan nila, pro Duterte yan. Dun sa pro Duterte yan. Kasi pag nanawagan, BBM resign, sasabihin na nila pro Duterte. Pag walang Inday Sara resign, pro Duterte talaga, yun yung gusto nila. Putang na, bakit namin pag-resignin si Inday Sara? Hindi naman si Inday Sara ang may pakana ng mga insertion, ang pakana ng flood control. Putang na, si Bongbong Marcos man yan, ikinanta na ni Saldico. Tuloy oh. Ano bang magiging implikasyon po niyan? Ano bang response ng AFP? Kasi nga, di ba, hindi ba gigipitin yung mga retired general matapos sumama doon dyan sa mga rally ng ninyo dyan po sa EDSA People Power Monument? Pensyon. Pwede naman po nilang subukan kaming gipitin. Wala namang silang makukuhang hindi. Papangit lang sila sa paningin ng mga tao pagka gagawa sila ng ganoon. Katulad nung demanda kay General Pokis. Nakakahiya yung ganoon eh. Dapat sabi ko nga itong pulis na to, wala na bang bukas? Bakit ganitong klaseng basta lang masabing mayroong kasong penal kay General Pokis? Siguro sumusunod lang sa utos na nakatataas sa kanya, pero mayroong panahon na pwede mo sabihin, boss, huwag natin gawin to kasi pangit. Ano ba ang kasalanan ni General Pokis? Wala naman kami sinasabi. Actually linawin namin kasi doon sa balita sinabi natin na may panawagan kaming mag-resign si Presidente Marcos. Nung umpisa, merong mga dumadating, napakaraming taong dumating na sasama sa amin. Hindi namin pinayagan dahil ang mga placards nila merong Marcos
resign. Po. Sabi namin, hindi po kami Marcos resign, wag po kayong kung kayo po isasama sa amin, wala pong placard na Marcos resign. Eh sila naman, sabi nila, ay hindi pwede, kami talagang Marcos resign. Eh di hindi namin pinasama. Kaya hindi sila nakasama sa amin. So wala kaming panawagang Marcos resign nung una. Nung magsalita si Senator Marcos, Senator Amy Marcos, doon lamang nagkaroon ng panawagan ng Marcos resign. Eh, nadala na ng pag-aalab ng damdamin dahil, ganito pala. Okay, linawin natin na ito ay tsorya ko yun, suspitsa ko. Kasi yung grupo kasi nila ni Ka-Eric, talagang nanindigan buya ng Marcos resign. At grupo nila ni Miss Vivian Viliso, Marcos resign, yun yung gusto nila, Marcos resign eh. Eh ito nga, UPI, yung una nilang panawagan ay walang Marcos resign. So, hindi nila pinasama yung grupo na yon. At napansin po ninyo yung D3 ang tumawid, no, at naiwan doon sa EDSA ay grupo nila Ka-Eric na nawagan ng Marcos resign. So, yun pala din ang ending ninyo, Marcos resign. Pinasama na lang sana ninyo, sir. Ito naman tayo talaga eh. Pero magkaisa tayo. Marcos resign, ayan, anak ng kamote. O tuloy natin nun. Marcos resign na daw, yung dulo. So, ayun na. No, so, pero, yung inciting to sedition or asking the people na yung violent overthrow or na magkagulo, wala sa amin yan. May mga intel report na sinasabing kami hahaluan ng mga manggugulo. Meron ganun eh. Hahaluan kami ng manggugulo para magkaroon ng kaguluhan at pagkatapos kakasuhan si BP Sara ng inciting to sedition. Eh kami, tapos na-identify kami sa, sabi kami daw ay mga pinopondohan ng ng mga loyalist ng mga Duterte. Alam po ninyo, natutuwa kami na maraming tulong na dumating, pero sa totoo lang po, nahihiya kami doon sa mga hindi na namin na pagbigyan ng tubig, pagbigyan ng pagkain. Meron din po mga hindi nakakain noon. Although marami po talagang dumating na tulong. Volunteers, hindi na po namin alam at hindi na rin po sila nagpakilala. Basta dumadating na lang po doon yung sasakyan, puno ng Jollibee, puno ng McDonald's para doon sa mga tao. Opo. Attorney, aasahan pa ba na magtutuloy-tuloy po itong mga rallies po ninyo sa mga susunod na mga araw? Hindi po kami titigil katulad ng aming sinabi. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nararating yung... Ang endgame nito kailangan makulong. Ang endgame nito kailangan may makumpiskang malalaking properties sa Forbes Park, sa Las Marinas, kung saan man sila nandun because these properties belong to the people. At ang aking suggestion, pagka mayroong mga bahay na nakumpiska, huwag nating sunugin, huwag nating sirain, gawin nating museo, lagyan natin ng marka. Ang bahay na ito ay dating pag-aari ni Juan de la Cruz. Ito ay kinumpiska ng gobyerno dahil ito ay produkto ng pagnanakaw. Mutakin na sir, sa susunod, bigatan nyo, panawagan nyo. Ano ba kayo? Marcos resign? Ang tarantado talaga naman, no? Ay, para magkaisa tayo, hindi yung putangin na tinataboy ninyo yung yung gustong sasama sa inyo. Masaya pa kayo dun. Tanga mo naman. Marcos resign na, sir, bigatan mo kasi alam naman natin si Bongbong Marcos at may pamananagutan. Putangin na, yung mga dilawan na nanawagan, Marcos resign, Inday Sara resign. Tapos tayo, hindi. Anak ng kamuti naman kayo, oh. Saan ba kayo humugot ng inumin talaga naman, oh. Sa susunod daw, bigatan nyo. Pero at least ngayon, Marcos resign na daw. Yung kanilang panawagan kasi nang dahil kay Senator Amy. Putsangin na, nagdidepende rin pala kayo kay Amy, ha? Umayos nga kayo sa buhay nyo, eh. Marcos resign! Anak ng kamuti na yan, eh. O, hindi naman daw sila titigil. Ito, pakinggan natin si, Lambino dyan. Takot na takot sila. Hindi pala dyan, ito. Hindi natin kailangang hintayin na gawin po ng ICN. Kailangan po natin talagang idiretso po itong panawagan natin na hindi lamang po linisin itong kalat ng administrasyong ito, kung hindi, sabi nga, transparency, accountability, justice for good governance. At ma-achieve po natin yan
kapag ang taong bayan ay hindi mananahimik, hindi matatakot, at ipaglalaban po niya itong karapatang ipinagkaloob po sa atin ng buong may kapal. Correct. Kaya dapat ang panawagan Marcos resign. Sa UPI, hindi man ako miyembro dyan ng UPI, pero sumama ako nun sa Kongreso. Ba't kayo takot manawagan ng Marcos resign? Di naman yan sedation eh. Normal po yan sa demokrasya. Marcos resign ang sagot ng kababalaghan at palitan ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi pag kayo, maliligaw kayo ng landas, tingnan mo ngayon ang mga kaliwa. Ngayong November 30, anong panawagan nila? Nag-all out na sila. Marcos resign, Inday Sara resign. Ipapalit si Ramon Ang. Puta ka. Ito yung pandid ng mga negosyante rally sa November 30. Huwag kayong matakot. Masyado naman kayong takot. Narito, pakinggan natin yung balitang ito. OA, yan ang mensahe ng bagong alyansang makabayan sa sinabi ng DILG na posibleng mauwi sa inciting to sedition ang kanilang panawagan sa November 30 rally. Gusto kasi ng grupo na bumaba na sa pwesto si PBBM at VP Sara na kapwa sabit daw sa korupsyon. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Tingnan nyo po lahat daw kasabit sa korupsyon. Dinamay si Inday Sara kasi ipapalit nila si Ramon Ang. Ito yung Galawang Dilawan, ito yung funded ng foreign. Kailangan nang magbitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Yan ang panawagan ni bagong alyansang makabayan chairman Teddy Casino. Isa si Casino sa organizers ng anti-corruption rally na gaganapin sa Luneta sa November 30. Kiit niya sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, hindi pwedeng pumalit si Vice President Sara sakaling bumaba sa pwesto si PBBM. And if Sara takes over and Marcos resigns or is removed from power, do you think that the new Duterte administration will have peace for the next several years? Yes! Talagang may kapayapaan. Kayo, tigok. Takot na takot ka, Teddy Casino, no? Kasi pulpugin kayo ni Inday Sara. You think that Sara Duterte will be content na 2 taon na lang siya dyan sa pwesto? Tingin ko, mas titindi pa yung bangayan yan. And the country will have no peace. Sa inyo, walang kapayapaan dahil sakit sa ulo si Inday Sara at mga Duterte sa inyo. Ayan ang totoo niyan, bugok. 2001, naalis sa pagkapresidente si Joseph Estrada dahil sa issue ng korupsyon. Pinalitan siya ni then Vice President Gloria Arroyo. Noong 2004, tumakbo ulit sa pagkapangulo si Arroyo sa dahilang hindi naman siya umupo sa pwesto ng buong 6 na taon. Nanalo si Arroyo at nagsilbi uli bilang pinuno ng bansa hanggang 2010. Hinamon naman ni Casino si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na imbestigahan si PBBM. Ito'y matapos idawit ni Zaldico ang Pangulo sa multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Even if the President is immune, the Ombudsman can still investigate and probably file it when the President loses his immunity. But as I said, this immunity should not prevent the Ombudsman from... Tigilan natin yung Teddy Casino. Ano yan? Duwag din yan eh. Hinamon ko rin ng debate yan, harap-harapan. Putang ina, hindi naman kumasa. Alam nyo, Teddy Casino, wag mo nang bulahin ang taong bayan. Yan yung pandid ng mga foreign tsaka mga negosyante. Ba't takot na takot kayo kay Vice President Inday Sara Duterte? Pakinggan natin si Roland Bino. Takot na takot sila kay Inday Sara. Sanang gawin natin na issue na wag po upuin si Inday Sara kung sakali mang matanggal si BBM dahil ang gusto nila mag-resign din si Inday Sara. Bakit? Gumagamit ba siya ng cocaine? Correct. Involved ba siya sa korupsyon ng flood control? Hindi. 125 million lang yung kanilang pinupukol na issue, the confidential and intelligence. Kompleto na po ng dokumento yan, sabi ng Commission on Audit. Correct. Wala pong corruption. Kumbaga, i-confidence nga, pinapalaki lang nitong mga issue ito na talagang takot na takot sila kay Inday Sara na siyang susunod na Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Yun lamang po yan. Yan ang totoo dyan. Takot na takot itong mga dilawan, mga kaliwa na maging presidente si Inday Sara. Wala na.
Yan po ang nakalagay sa saligang batas. Pakinggan natin si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Are you Rodriguez, saying not to that mention the damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? You mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmina? I'm talking about another dynasty. She's another member. She's a family member of another dynasty. Mas malaki ang boto sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. Vice Here's the President, thing. and by the rule on succession, when the President is no longer capacitated to govern, the Vice President shall assume the role of the President. But how Wala can akong you- magagawa ron. Hindi ko inimbento yun. Hindi mo inimbento yun. Iyan ang ating saligang But batas. how can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as you said? The Vice President, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? As a media practitioner, alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. Correct. At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So yung iyong sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin nung makakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. But hindi siguro tayo matatapos dito kahit maghapon tayo sa iyong programa. Ang aking tugon doon sa iyong katanungan kung sakaling bumaba ang kasalukuyang Pangulo, naturalmente, umiiral ang ating saligang batas, ang Vice-Presidente ang siyang hahalili sa mababakanting posisyon. Wala akong magagawa doon, wala kang magagawa, hindi natin pareho imbensyon yan. Iyan ay nakasulat, nakagarantiya, at nakaukit sa ating 1987 Constitution. Again, people are saying, or at least there are groups who are saying, why stop at the president? Why not include the vice president as well? Yun ang sinasabi ng iba. Ang panawagan, hindi lamang ang iisa ang dapat mag-resign, kundi lahat na mag-resign because they have disappointed the Filipino people. But we're going to have to leave it at that. As you said, pwede tayong maghapon magdiskusyon. But I appreciate your time being with us this afternoon. Former Executive Secretary Vic reporter Rodriguez ka. joining us. Maraming Gusto salamat. pang sumagot si Vic Rodriguez. Wala na kayong magawa. Nasa saligang batas po yan. Guni-gunin nyo lang na si Inday Sara may korupsyon. Meron ba po? Tangina, wala ngang kaso eh. Yan ang maliwanag. Takot na takot kayo. Maging presidente si Inday Sara. Yung batas binabalik. Kaya si Ma'am Rowena Guanzon napamura na lang. Pakinggan natin, oh. Anong sabi mo, Sandro? Hindi mo kadugo si Amy? Oh. Putang ama. Are you calling Banatan mo, madam. Imelda Marcos a harlot? Mm. You calling Imelda Marcos a harlot? You calling your own grandmother a whore? Putang ama. Galit na galit. Utang na loob kay Tita Amy mo? Ano ba alam sa buhay ni Bongbong nung... Polboron po, ma'am. Galit na galit si Ma'am Rowena. Alam niyo po, wala na pong magagawa ang dilawan. Kung mag-step down si Bongbong Marcos, manawagan sila ng BBM resign sa November 30. Pag-resign ninyo, Inday Sara resign. Walang bearing yan. Kasi si Inday Sara, wala namang bahid ng korupsyon. Yung kanilang issue sa confidential funds, na-cleared na po ng Commission on Audit yan para maliwanagan ang tambayan, unmodified opinion po, sumunod sa joint circular, may mga resibo, confidential funds nga, hindi yan ino-audit eh. Laban dito kay Bongbong Marcos, 1.2 to 1.3 trillion piso sa flood control pa lang yan. May Vice President Inday Sara, 125 million sa confidential funds. Pero,
Pambihira, audited eh. Yung 1.2 flood control yun 1.2 to 1.3 trillion flood control projects pa lang yan. Sa confidential funds kay Vice President Inday Sara, 125 million, yun po pinag-imutok ng budget nila. Kaya pag-resignin. Pero wala namang kaso si Inday Sara. At hindi naman si Inday Sara utak ng insertion at sinabi naman din ng Commission on Audit, unmodified opinion. Kaya hindi po ako sang-ayon sa mga negosyante, sa mga sinasabi ng Dilawan at sinasabi ng di umanong mga militar na si Ramon ang papalit kay BBM. Si Inday dapat. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.